Pagpatuloy natin yung ating pag-aaral, Matthew chapter 9 verse 18. Ang unang target ko dito is tapusin na itong chapter 9. Kaya kung mapansin nyo, inilagay ko doon na scripture reading ay yung last part ng chapter 9. Pero nung nag-chart ako, china-charting ko, sabi ko mahaba to. Pinati ko na lang ulit. Pinati ko na lang ulit ang verse 18 hanggang 26. At inilagay natin dyan na title ay Restoration of Life. Bakit kaya Restoration of Life? Dalawang buhay ang tinutukoy dyan. Dalawang buhay. Isa ay yung namatay na binigyan ng panibagong buhay. Pag sinabi mong namatay, ibig sabihin hindi na humihinga. Tama? Tapos ni-restore ng Diyos ang kanyang buhay. And then yung pangalawa dyan ay yung nawala yung kanyang buhay. Ibig ko sabihin nawala yung kanyang buhay, nawala yung kanyang kabuhayan, napalayo sa kanyang pamilya, napalayo rin siya sa community. Bakit? Imagine mo naman, 12 years na nagdudugo siya. Sino dito sa inyo nagme-menstruation tapos 12 years? Wala, di ba? Wala. Praise the Lord kung gano'n. Pero dapat monthly, di ba? Kung hindi monthly, At meni na. menopause na, syempre. Menopause na yun. Okay, so, pero imagine mo, 12 years. Hindi ba mahirap yan? Yung 12 years na... Okay. Buti may dugo pa, no? Pero titingnan natin yan kasi i-restore din ng Panginoon ang kanyang buhay. Yan. Hindi siya namatay, pero para bang good as dead kasi siya eh. Ipapaliwanag ko kung bakit. Mamaya. Yan. So, yan ang titingnan. But before that, of course, from chapter 8 hanggang chapter 9, puro miracles po ito. Kung napansin nyo lang, no? From chapter 8 to chapter 9, puro miracles to. At papansin nyo, ito ay another na kumbaga sa isang accountant, another column sa kanyang columnary pad. And again, papaalala ko po na si Matthew, sumusulat siya at kinakategorize niya yung buhay ng ating Panginoon Jesus at ang kanyang pinapakita is yung mga sinyales, yung mga proof, yung mga pruweba na si Jesus Christ yung Messiah. Kasi marami na mga before ang ating Panginoon Jesus, marami na rin dumating na nag-claim na sila yung Messiah sa Israel, mga Hudyo. Pero this time, si Matthew talagang makita mo, pinapakita niya from birth hanggang dito nga sa paggawa ng miracles, pagpapagaling na siya yung Messiah. So, ang first set ng miracles na ginawa ng ating Panginoon Jesus sa chapter 8, yung kitongin na luminis. Take note, hindi gumaling. Ha? Ang term dyan is hindi siya gumaling, kundi luminis. Naging malinis siya mula sa labas hanggang sa loob. Bakit? Pinatawad siya ng Panginoon. Lilinis siya ng Panginoon. And then yung katulong ng kapitan ng Romano, pinagaling. Hindi sinabi kung ano yung karamdaman niya, pero nakaratay siya sa banig. Okay? And then, yung biyanan ni Peter, pinagaling din. At after na pinagaling yung biyanan ni Peter, anong ginawa niya? Naglingkod siya kaagad sa ating Panginoon Jesus. And then, marami pang iba siyang pinagaling. Yan sa chapter 8. And then, pagdating sa chapter 9, yung pinalayan niya, yung dalawang mga gatherings, lalaking gadareno, dahil inaalian sila ng masamang spirito ng demonyo, pinalayas niya. So, nasa chapter 8 pa rin pala yan. Sa last part ng chapter 8. And then chapter 9, yung pinagaling niya ang isang lalaking paralitiko na naglakad papunta sa ating Panginoon Jesus. Tama? Tama o hindi? Yung lalaking paralitiko naglakad papunta sa ating Panginoon Jesus. Kala ko mag-agree kayo eh.
Okay, hindi. Buhat-buhat po siya ng kanyang mga pwedeng kaibigan o kamag-anak. Hindi specific yung scripture. Basta buhat-buhat siya ng mga lalaki dinala sa ating Panginoong Jesus. And then, pinakita ni Matthew ang mga bagay na ito. Anong gusto niyang i-prove sa ating Panginoong Jesus? Ito ay in fulfillment sa propesya sa Isaiah 53 verse 4 and 5 na sinasabi doon na yung Messiah, yung tagapagligtas, ay magpapagaling. Pagagalingin niya kayo. Actually, sa verse 5, ito yung he was bruised, he was yung pinahirapan para sa atin. And he healed us, sabi niya, by His stripes, ganun yung pagkasabi. By His stripes, we have been healed. Okay? And of course, ang tinutukoy dyan is healing sa ating spiritual. Ibig sabihin ay yung binigyan niya tayo ng kapatawaran, kagalingan, spiritually. Pero ginamit din ito ni Mateo sa kanyang gospel to show na hindi lang spiritual healing, hindi lang forgiveness ang nire-restore ng ating Panginoon Jesus, pati yung physical na kagalingan. Okay? So, and then sa ganun din, yung sa Malakay, chapter 4, verse 2. Sabi sa Malakay, but for you who fear my name, ang ginamit na term dyan is the Son of Righteousness. Son, hindi S-O-N, kundi S-U-N. Son of Righteousness, ito ay isang messianic term. Okay? Ito ay isang messianic term na yung Son of Righteousness daw nito will rise with healing in its wings. He will go forth and skip about like calves from the stall. So magiging excited, sabi niya, tayo dahil sa pagdating ng Messiah. Malakay 4 verse 2, which means Jesus is the one who heals. Okay, the one. Okay, the one. He's the one, meaning He's the Messiah who heals. He's the one with all power and authority. Diniscuss din natin yung iba't ibang authority ng Panginoon Jesus from chapter 8 hanggang chapter 9. And Jesus is the one who restores all things. Siya yung magre-restore. Hindi lang yung buhay, kundi pati yung iyong kinakabuhayan. In short, si Jesus ang Messiah na dumating in fulfillment sa mga propesya na to at saka sa mga covenant. Now, matatandaan na sa nakarang pag-aaral natin, sa paglalakad ng ating Panginoon Jesus, nadaanan nila yung tax booth na kung saan nandun si Mateo. And then, tinawag ng Panginoong Jesus si Mateo para maging alagad niya. Si Mateo, iniwan niya ang lahat. Yun ang sabi doon sa verse. Mateo, iniwan niya yung lahat, tapos sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kasunod niyan ay naghanda siya ng salo-salo sa ating Panginoong Jesus, pero ang mga inimbitahan niya, syempre, yung kapwa niya mga tax collectors. Okay? So, binigay ko na po yung background nito sa nakarang pag-aaral natin. Ang mga tax collectors kasi ay mga outcast sa Israel. Hindi sila makapasok sa templo, hindi sila makalapit sa mga spiritual leaders nung time na yon, sa mga religious nung time na yon, kasi ang tingin nila ay outcast sila, mga makasalanan, mga traidor, mga makapili sa Israel. So, doon ay kasama niya sa pagsasalo yung mga tax collectors o mga tinatawag din ng mga publikano, and then mga makasalanan. So, tax collectors and sinners. Sino yung mga sinners doon? Kasama dyan yung mga prostitutes. Mga babae ng mga prostitutes. So, dahil nandun, nakikisalo ang Panginoong Jesus, at nandoon din ang mga Fariseo, nandoon din ang mga Eskriba, at sa chapter 9, alam din natin, nandoon din yung mga alagad ni Juan Bautista, at nag-raise nga sila ng issue. Itong mga religious leaders nito,
nag-raise sila ng mga issue, at yung issue dyan is, bakit siya nakikikain sa mga makasalanan? Diba? Di ba niya alam? Kumbaga, ang point dyan is, hindi ba niya alam na pag nakikain siya sa mga makasalanan, magiging makasalanan din siya? At kumbaga, sa mga eskriba at mga pariseyo, pag nakikain siya sa kanila, naging makasalanan siya, hindi na rin siya makakapunta sa templo. Ganun yung kanilang point. Kumbaga, tiwalag ka na rin. Nakisalo ka sa mga kasalanan, outcast ka na rin. So, ang sabi ng Panginoon Jesus, dali lang, sabi niya, hindi nangangailangan yung malusog, hindi siya nangangailangan ng doktor. Sinong nangangailangan ng doktor? Yung may sakit. So, ang point ng Panginoon Jesus is, sa tingin nyo, matuwid na kayo, hindi nyo na ako kailangan. Ang pupuntahan ko yung mga makasalanan dahil sila nangangailangan ng kaligtasan. Okay. And then, dumating naman yung mga alagad ni Juan. Ang sabi nila, ba't kayo kain ng kain? Kami, 2 beses sa isang linggo kami mag-fasting. Pati yung mga Pharisees, 2 beses mag-fasting. Sabi ng Panginoon sa sandali, nandito yung lalaking ikinakasal. Pagkasalan ba, magpapasting ka ba? Sure ka, magpapasting ka, nandyan yung lechon, nandyan yung kaldereta, nandyan yung kare-kare. Oo, may buro pa na masarap, tapos nilagang okra, nilagang talong. Tapos pupunta ka dun sa kasal, sabihin mo, magpapasting ako. Ikaw lang, kami hindi. Kakain kami. Okay, so, ang sinasabi nitong 2 group ng mga religious leaders, andali, nilalabag mo yung tradisyon. Nilalabag mo yung kautosan na binuo ng ating grupo. Kumbaga, ang mga Pharisees kasi, nagbuo sila ng mga sarili nilang kautosan, sarili nilang mga rules, upang sa ganun ay hindi nila malabag direkta yung kautosan. Ang mga rules na ito na tinatawag na Mishnah, hindi naman nakasulat sa Biblia, hindi nakasulat sa Old Testament. Ito ay ginawa nila upang sa ganun ay pigilan yung mga tao sa mga bagay na yon. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, hindi nagtatagpi ang isang tao, yung lumang damit na nabutas, hindi yan tinatagpian ng bagong tela. At yung bagong alak, hindi mo nilalagay sa lumang lalagyan ng alak. Bakit? Pareho silang masisira. Lalong masisira yung damit mo, lalong lalaki yung butas. Kasi pag nilaban mo yan, mag-shape yung tela. Yung bagong alak naman, masisira yung sisidlan ng alak, pati yung alak na bago, masasayang. Yan ang point na. So, ang sinasabi ng Panginoon Jesus, huwag mo na isang pagsamahin, hindi pinagsasama yung inyong mga tradisyon, ang inyong mga kautosan sa grace na dala-dala ng ating Panginoon Jesus. Yung new covenant is a covenant ng mercy and grace. So, yan po. Nang habang nagtuturo, okay, ito na yung tagpo. Habang nagtuturo ang Panginoong Yesus, verse 18 naman ng chapter 9, samantalang sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno at lumuhod sa harapan niya at nagsabi, kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, ngunit puntahan mo siya at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at mabubuhay siya. Okay? Hindi natin alam kung may binuhay na ang Panginoon Jesus, pero wala pa, di ba? Ito pala yung verse. So, itong si pinuno na ito, lumapit siya sa ating Panginoong Jesus dahil sa kanya, sa kanyang puso, hindi lang sa kanyang isipan, sa kanyang puso, kaya ng Panginoong Jesus na i-restore yung buhay ng kanyang anak. Tumayo si Jesus, tingnan niyo ang Panginoong Jesus, tumayo siya, sumunod sa kanya kasama ang kanyang mga
alagad. Okay? Anong kakaiba dito sa verse 19? Imagine mo, kumakain sila, di ba? Handaan to eh. Handaan, tapos hindi man sila nakalamesa, naka-recline sila sa, para siyang nakahiga na gano'n, parang nagpipiknik sa buhangin, parang gano'n. Kumakain sila, kumakain ng Panginoon Jesus habang sinasagot niya yung mga katanungan na na-raise ng mga religious leaders. Dumating din ito ngayon, sabi niya, pwedeng pagalingin mo yung anak ko. Pwedeng sabihin ng Panginoon, sandali, tapusin ko muna yung kinakain ko, masarap. Diba? Or pwede niyang sabihin, sandali, inibitahan ako eh. Diba? Inibitahan siya. Inibitahan, alangan naman, iwan ko yung nag-imbita sa akin. Yan ba? Ang Panginoon Jesus tumayo. Hindi na niya inisip yung mga bagay na yun. Tumayo siya. Bakit? Alam niya na immediate ang kailangan. Immediate ang pangangailangan ng leader na ito. Kumbaga ito ay emergency. Nakakita ka na ng emergency na 3 oras na wala pa yung ambulansya. Diba? Wala naman. Pag emergency, mabilis ang ambulansya. Sana. Sana. Okay? So, samantala, may isang babae. So, habang naglalakad sila, dahil tumayong Panginoon Jesus, naglakad sila papunta sa bahay nitong pinuno, ay meron naman babae 12. Ayon sa, mababasa rin natin ito sa Lucas chapter 8 at saka sa Marcos, sa Mark. Okay? Ayon sa Mark, yung batang babae ay namatay, yung anak nitong pinuno, 12 years old. 12 years old yung babae. Now, itong babae naman na to, hindi siya 12 years old. Kundi 12 years nang nagdurugo. Okay? So, titingnan natin, una, ano bang kakaiba dito? Una, ayon sa Lucas, okay, ayon sa Lucas, itong pinuno na to, ang kanyang pangalan ay si Jairus. Yan. Sinong Jairus sa inyo? Meron dito Cyrus, di ba? Pero hindi Jairus. So, ang pangalan niya ay Jairus at siya ay pinuno. Pinuno ng ano? Pinuno ng sinagoga. Okay, sa Luke chapter 8. No, siya ay pinuno ng sinagoga. Ano naman ngayon kung siya ay pinuno ng sinagoga? So, sa panahong ito ng ating Panginoong Yesus, yung mga guro, halimbawa sa atin, di ba? Dito sa church, yung pastor, siya din yung head ng church, tama? So, siya yung nangangaral at siya rin yung involved sa administration. Of course, kasama yung board. Kaya meron tayong board. Pero dito, sa time nila, ang sinagoga ay extension ng templo kasi hindi pwedeng maging 2 templo sa Israel. Isa lang yung templo at nandun sa Jerusalem. Ito, nasa Galilea sila, sa Capernaum. So, yung sinagoga sa Capernaum, ang namumuno lang dyan ay isang pinuno at ito yun si Jairus. Siya ang in charge sa kung sino yung magtuturo, siyang nag-assign. Halimbawa, ikaw ngayon, Marjorie, ang magtuturo sa darating na linggo. Pero sa susunod na linggo, si Raba naman. Siya yung gumagawa nun, administrator siya. Siya yung in charge doon sa synagogue. Siya yung mayroong mataas na posisyon doon. Hindi sinabi dito kung si Jairus ay isang Pharisee or bahagi ng mga scribes. Pero may mataas ang kanyang posisyon. At bilang miyembro or bilang pinuno doon, siya lahat ang gumagawa ng mga paano yung order ng service, kung sino yung pwedeng gumamit sa sinagoga, sa kanya lahat pumupunta. So, yun ang kanyang position. Pati kung siya din ang mag-decide kung mali yung paraan ng pagsamba ninyo. Kaya yun, hindi yung teacher. Yung teacher, magtuturo lang siya ng Word of God. Mag-expose lang siya, babasahin niya lang yung scripture. Pero yung order sa loob ng synagogue, siya yun ang may control.
Siya rin ang may karapatang tumawag. Kung may nanggugulo na, tatawag siya ng mga sundalo. Susundin siya. Yun. Ito si Jairus, ang ruler, pinuno sa sinagogue. At alam niyo po ba na sa mga religious groups noon, meron silang, dahil nga sa ginawa ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagiging tanyag na, may mga time pa na sinasalungat siya dahil nagpapagaling siya pag Sabat. Dahil sa mga bagay na ganyan, nagkaroon ng usapan ng mga religious leaders na ang sino man lumapit, ang sino mang pumunta at makinig, maniwala kay Jesus Christ, tanggal. Tanggal saan? Tanggal sa sinagogue. Ibig sabihin, wala na siyang tiwalag. Ang tawag natin dyan ngayon ay tiwalag. Okay, tiwalag na siya. Wala siyang karapatan pumunta magsimba. Wala siyang makukuhang tulong. Kung kailangan man, wala siyang ayuda na magmumula sa Jewish sect, sa mga Hudyo. Kaya kung mapapansin nyo, kung maalala nyo sa John chapter 3, sinong maalala nyo sa John chapter 3? Si Nicodemus. Anong ginawa ni Nicodemus? Para makalapit siya sa ating Panginoong Yesus. Hintay niya munang maggabi. Siyempre, ang iniisip ninyo, pagdating sa gabi, maliwanag pa rin naman kasi may street light. Solar pa nga street light eh. Diba? LED. Hindi po. Yung time nila noon, mga lampara lang po yan. Walang street light, ganun mga gasera. Kaya pag naglakad ka sa mga lansangan sa eskinita, makikita ka nila pero hindi ka mamumukaan. Lalo na kung meron kang talukbong sa ulo. Okay? So, pero itong si Jairus, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, ayon din sa Lucas, no? Itong anak na babae na to, kaisa-isa niyang anak na babae. Hindi natin alam kung siya lang yung anak niya, pero kaisa-isang anak na babae. Okay? Pwede may mga anak pa siyang lalaki. Pero ito ay kaisa-isa niyang anak na babae. So, sa tingin niyo, gaano niya kamahal yung anak niyang babae na ito? Sa tingin niyo? Baliwalang ba sa kanya yung anak niya? Hindi. Mahal na mahal niya to kasi kailangan niyang, anong kailangan niyang gawin? Kailangan niyang lunukin yung kanyang pride bilang leader, bilang pinuno sa sinagoga. Hindi na siya maghihintay ng gabi. Kasi naghihingalo yung kanyang anak eh. Maghihintay pa ba siya ng gabi? Hindi na. Hindi na siya maghihintay ng gabi. Alam niya kung ano yung kakayahan ng ating Panginoon Jesus. Hindi na siya parang Pilipino na mamaya na lang. Okay? Sabi niya, mamaya na lang. Hindi. Pumunta na siya. Pumunta na siya kaagad sa ating Panginoon Jesus. Sigurado yan, kung i-dramatize natin yan, nagtanong-tanong siya, nasan ba si Jesus ngayon? Sabi niya, ay, nandun sa bahay ni yung tax collector. Huwag kang pupunta doon, tax collector yun. Diba? Hindi nila pupuntahan yung bahay ng tax collector. Pero itong si Jairus, pumasok siya. Alam natin pumasok. Bakit? Bakit natin alam na pumasok? Kasi lumuhod siya doon sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Teka muna. Lumuhod siya sa harapan ng Panginoong Jesus. Sino yung mga nandun? Nandun yung mga Pharisees. Nandun yung mga Eskriba. Nandun yung mga alagad ni John the Baptist. Makikita siya ngayon, luluhod. Inisip pa ba niya kung tiwalag o tiwalag? O baka matiwalag ako, hindi? Hindi na. Basta lumuhod siya, bakit? Isa lang ang kanyang nasa puso at isipan. Si Jesus lamang ang makakatulong sa anak ko. Si Jesus lamang at wala nang iba. Ang kanyang religion ba kayang buhayin ng kanyang anak? Ang kanyang mga kasama na mga
religious leaders, kaya bang ibalik yung buhay ng kanyang anak? Pero siya, naniniwala siya, nananalig siya, na kayang buhayin ng Panginoon Jesus ang kanyang anak. Amen ba? So dito, ang unang lesson natin, natatakot ka ba dahil sa sasabihin ng iba na, ay, naniniwala kay Jesus, ayaw mo bang sabihin, gusto kong mag-born again na rin? Dahil sa natatakot ka sa sasabihin ng iba, sasabihin ng kaibigan mo, or sasabihin ng mga contemporaries mo, baka may position ka sa isang religious organization, and then kikita mo na ang tanging makakapagligtas hindi yung simbahan. Ang damayan tuloy. Ang thy word ministry ba ay kaya kanyang iligtas? Kaya ka ba niyang dalhin sa langit? Amen. Hindi kanya kayang dalhin. At least, kalaro ko sa ating lahat yun, di ba? Ang Panginoong Jesus lang. So, hindi ang iglesia, hindi ang religious group, hindi ang religious organizations ang magdadala sa isa langit. Si Jesus lamang. Only Jesus. Jesus for my family. Ayan. Jesus, asan na yan? Ayan. Hindi yan na nakasunod dito. And Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Kaya ba natin gawin yan? Kaya ba nating tularan itong liga na ito, si Jairus, na lumuhod siya sa harapan ng ating Panginoon Jesus? Di na niya inisip kung sino yung mga nandun. Basta ang nasa puso niya is ang Panginoon Jesus lamang ang makakatulong sa Kanya. Okay? So, ano man ang posisyon mo, o ano man yung kalalagay mo sa buhay. Kasi, sa tingin nyo, mahirap ba si Jairus? Mayaman yun, may kaya yun, may mga servants nga siya. Ba't natin alam na may servant siya? Doon sa Lucas, habang naglalakad sila, kasama ang Panginoong Jesus, ang daming mga nakasiksik sa kanila, sinalubong siya ng servant ni Jairus. Sabi niya, huwag mo nang abalahin ang Panginoon, patay na yung anak mo. Sa Luke chapter 8, it says, huwag mo na abalahin. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Jairus, huwag ka matakot, sabi niya. Basta manalig ka lang. Basta manampalataya ka lang. Okay? So, ano man yung kalalagayan mo sa buhay, huwag kang mahiya. Huwag kang mag-alinlangan na lumapit kay Jesus. Bakit? Hindi kanya tatalikuran. Hindi kanya i-reject. Hindi ka makakaranas ng rejection sa ating Panginoon Jesus. Kundi tatanggapin kanya at ang kagandahan pa niyan ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya, makakapaglingkod ka sa kanya. Pwede kang maglingkod sa kanya para sa kanyang iglesia. Amen pa doon? Amen po ba doon? Another thing na makikita natin kakaiba at boldness, yung boldness na makikita natin kay Jairus, yun nga, yung nabanggit ka kanina, lumuhod siya kay Jesus. Take note, ang pinag-uusapan natin dito ay isang Hudyo, at hindi lang siya Hudyo, pinuno pa siya isang sinagoga. At bilang Hudyo, hindi sila lumuluhod sa kahit kanino man. Bakit? Kasi ang pagluhod, proskuneo, no? Yung kneeling, yung pagganon, ay isang uri ng pagsamba. Pag niluhuran mo ang isang tao, ibig sabihin, sinasamba mo siya. Yun ang nasa kaisipan, katuruan ng mga Hudyo. Kaya hindi lumuluhod ang mga Hudyo sa kahit sino man kasi maniging Diyos-Diyosan ang dating. Okay, ito ay pagsamba. Pero si Jairus, pagpasok niya doon sa kung nasan ng Panginoon Jesus, lumuhod siya. Okay? Hindi lang siya ay nagpakita ng paggalang sa ating Panginoon Jesus kasi kung tutusin ng Panginoon Jesus, wala na siyang posisyon. Hindi siya pariseo, hindi siya eskriba. So,
anong paggalang ang kailangan gawin sa kanya, di ba? Ito, leader ito. Kumbaga sa atin, presidente, lalapit sa isang ordinaryong tao. Di ba? Pero yung leader ang lumuhod sa ating Panginoon. So which means, kay Jairus, alam niya kung sino ang Panginoong Yesus. May mga tagpo rin sa New Testament para maging maintindihan natin to. Una pa man na ay yung sa Psalm 95 verse 6. Ang sabi sa Psalm 95 verse 6, tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nino ni Yahweh. Okay? Na siyang sa ati may lalang. So, kay Yahweh lang lumuluhod. Yan. Merong mga tagpo sa Bagong Tipan na kapwa nila lang, lumuhod sa kapwa niya nila lang. Halimbawa, yung centurion sa Book of Acts. Okay? Sa Book of Acts, ang pinapunta ng isang centurion si Peter sa kanyang tahanan. Itong centurion na to lumuhod kay Peter. Anong sabi ni Peter? Acts chapter 10. Anong sabi ni Peter? Huwag mong gagawin yan. Siguraduhin mo, huwag mong gagawin yan. Bakit? Tao rin din ako, sabi niya. Tao yun. Siyempre si Peter, tao siya, di ba? Paano sa Revelations? Angel. Si John, sa chapter 22, sa Revelations, nung nakita niya yung angel, lumuhod si John. Alalahanin mo, apostle na to si John. Okay, alagad ng Panginoon. Lumuhod si John sa angel. Anong sabi ng angel? Kumbaga, nirebuke niya si John. Sabi niya, siguraduhin mo, huwag mong nang gagawin yan. Sabi niya, huwag mo akong luluhuran. Angel din siya. Angel din siya. In other words, isa lang yung pwedeng luhuran. Ang Diyos. Pero, pansinin nyo, nung lumuhod si Jairus sa harapan ng ating Panginoon Jesus, sinabi na ba ni Jesus, ay, dali, huwag mo akong luluhuran. Tao lang ako. Mababasa ba natin yun? Yan. Matthew, sa Lucas, at saka sa Mark, tatlong gospel, synoptic gospels, nandito tong tagpong ito. Sinabi na ba ni Jesus Christ, ay huwag kang luluhod. Hindi niya sinabi yun kay Jairus. Bakit? Because even our Lord Jesus Christ, He knows na siya ay ang Diyos na nagkatawang tao. At yun yung pananampalataya ni Jairus. Lumuhod siya sa ating Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus naman, hindi siya pinahiya, hindi siya nireject, kundi tumayo ang Panginoong Jesus at naglakad siya kasama ni Jairus. Hindi ba napakaganda yan? Ang Panginoong Jesus kasama mo naglalakad papunta sa tahanan. Yan. Okay? So, wag po tayong mangamba. Wag po tayong mag-alinlangan kung ano man yung sinasabi ng ibang mga tao patungkol sa ating Panginoon Jesus. Ang mahalaga ay ikaw. Okay, si Jairus, hindi na niya inisip kung sino yung mga nandun. Basta nung makita ng Panginoon Jesus, lumuhod siya at sumamba. Okay? So tayo, huwag na natin isipin kung anong sinasabi ng iba. Manampalataya ka, manalig ka, at sumamba sa ating Panginoon Jesus. Okay? So habang naglalakad sila, verse 20 hanggang 22, so habang naglalakad sila, siyempre susunod yung mga tao. Bakit susunod yung mga tao? Bakit sa tingin nyo? Sabi ni Jairus, yung anak ko namatay, puntahan mo. Alam niya na. Alam niya na, siyempre susunod yan. Susunod yung mga tao. Bakit? Gusto nilang makita. So dahil sa dami ng sumunod sa ating Panginoon Jesus, siksikan, nagsisiksikan sila. Sinong nanood sa concert? Tanyong kamay nyo. Siksikan yung tao, di ba? Makakagalaw ka ba ng maayos? Mahina pa yun. Tanong niyo kay Sister Merly, kay Lady. Pag nagbenga, malapit na, February. Naku,
ang hirap gumalaw. Talagang ganun-ganun ka. Hindi mo pwedeng bitiwan yung kasama mo. Bakit? Mabitiwan mo lang ng konti. Wala na. Saan na? Hindi siya ganun kadaling maghanap ng nawalang bata. Siksikan eh. Siksikan. Ganon, imagine mo, ganon yung taong ito. Ganon yung tagpo dito. And then ngayon, merong isang babae dinudugo ng 12 years. At ang isang babae pag dinudugo, halimbawa, nagme-menstruation, di ba? Nagme-menstruation. Meron siyang certain period na hindi pwedeng makihalo sa atin. Halimbawa, kahit yan lang, kahit umupo lang dito, kahit hindi siya nakadikit, hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng pumasok sa templo, hindi siya pwedeng pumasok sa sinagoga magsamba. Kailangan dumaan muna siya sa cleansing. Paano siya magiging malinis? Ipapresent niya ang kanyang sarili sa mga pari. At kailangan niyang magbigay ng mga offerings na nire-require ng Lord. Leviticus chapter 15. Okay? Doon niyang nakasulat. Pero, pwede na rin siya after a certain period, after a certain time, pwede na siya ulit makuhalubilo. Yun ay kung meron siyang buwan ng dalaw. Paano kung 12 years na siyang dinadalaw? May dalaw. Okay. Sagutin mo na para hindi nadadalaw sa'yo. O kaya baka sinagot na niya kasi kasama na niya. Okay. Paano yun? 12 years siyang nagdudugo. In other words, 12 years na siyang unclean, ceremonially unclean, 12 years na rin siyang nakahiwalay sa community. Hindi siya makalapit sa kanyang pamilya, hindi siya makapunta sa templo para sumamba, hindi rin siya makalapit sa mga community, hindi siya kakausapin. Ceremonially unclean siya. In other words, ay yung isa, nawalan siya ng buhay. Ibig sabihin, namatay siya. Hindi na siya huminga. Ito naman, yung wala na siya, nabubuhay siya pero wala yung sa kanya yung buhay niya. Diba yung, alam niyo yung salita na kwan, ito ang buhay. Yung bang, relax ka, namamasyal-masyal. Diba sabi, ito ang buhay. Diba? Yung kasama mo yung pamilya mo, namamasyal sa Baguio, sa Boracay. Diba? Sabihin mo, ito ang buhay. Wala sa kanya yon. Wala sa kanya ang buhay nito. So, kaya naintindihan nyo na kung bakit ang title natin is Restoration of Life. Okay? Dalawang uri ng buhay ang i-restore ng Panginoong Hesus sa kanya. Pero, kung babasahin nyo ang Lucas, medyo may comedy doon. Bakit? Bakit may comedy? Siksikan, di ba? Siksikan. Ang mga tao, baka makikita mo, nakadikit pa eh. Kung may bodyguard lang ang Panginoon, parang sa mga artista na itatabihan ng mga bodyguard para hindi ka magkikitan. Pero ang Panginoon hindi. So, dinidikit siya kahit sino bumabangga sa kanya. Tama? Itong babae, sumiksik siya. Sabi niya, kahit yung laylayan lang ang kanyang damit, yung kanyang robe, yung mahawakan ko. Imaginin mo yung risk na yung kinuha ng babae, di ba? Yung risk. Ano ang ginawa niya? Kasi pag nalaman na nagdurugo siya, babatoyin siya hanggang mamatay niya dahil dumikit siya, nagkisama siya. At sino man yung madikitan niya, magiging marumi na din. Magiging unclean na rin. Pero hindi niya inisip yun. Basta inisip niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Ang Panginoong Hesus, nahawakan niya, di ba? Talagang, siguro siya, tabi kayo. Hindi, walang gana. Okay, hinawakan niya, yung hirap ng makipagsiksikan, ginawa niya, mahawakan lang niya yung laylayan. Nahawakan nga niya. Gumaling ba siya? Gumaling siya. Sinong nagsabi na pag mahawakan yung laylayan ng kanyang damit ng Panginoon, gagaling siya? Siya lang nakaisip yun. Sabi niya, mahawakan ko lang. Walang nagsabi sa kanya, hindi sinabi ng Panginoon, kahit na yung mga tao. Yun ang nasa puso niya. Yun ang kanyang pananalig. Yun ang kanyang pananampalataya. Ito yung sinasabi kong comedy. Medyo comedy kung isipin mo. Bakit?
Siksikan yan, tapos sabi ng Panginoon Jesus, dali, sinong humawak sa akin? Di ba? Ikaw ba, sasabihin mo ba, nagsisiksikan kayo? Sabihin, sinong humawak sa akin? Siksikan nga eh. Sabi ng mga alagad, Lord, dali, ang daming tao. Hindi, sabi niya, may humawak sa akin kasi may kapangyarihan na lumabas. Ito ang lesson yan, at least doon sa book ng Lucas. No? Maraming tao ang lumalapit sa ating Panginoong Yesus, pero iilan lang yung talagang nakakaranas, nakaka-experience ng kapangyarihan ng Diyos. Sino lang? Actually dito, yung babae lang. Bakit? Siya yung may totoong pananampalataya. Siya yung may pananalig. Yan. So, wag mong sabihin na, ay, naniniwala naman ako kay Jesus Christ. Sumusunod naman ako sa Kanya. Okay, maganda yan. Naniniwala ka ba? Nananalig ka ba? Nananampalataya ka ba? Baka naman, hindi ka lang makasiksik ng konti. Ay, ayaw ko na din. Ang sikip naman. Makipagsiksikan ba ako? Hindi na. Okay? Pero, sa dami ng mga humawak, sa dami ng mga lumapit sa ating Panginoon, sa mga dami ng mga nakipagbungguhan sa ating Panginoon, siya lang yung nakaranas ng kapangyarihan dahil nananalig siya dahil sa kanyang pananampalataya. So, huwag nating sabihin na kilala natin ang ating Panginoon. Huwag nating sabihin na tinanggap natin siya bilang kayong tagapagligtas. Baka bukang bibig lang yun. Baka sa muso. Hindi sa puso. Okay? So, dapat alam natin kung sino ang Panginoon Jesus, di ba? At nasa puso din. Hindi pwedeng alam lang. Hindi ba yung puro emotion lang din naman? Di ba? Kailangan may knowledge ka din kung sino siya. Baka mamaya, sumasamba ka, umiiyak ka, pero emotion lang pala. Di mo pala alam kung sino na kasi Jesus. Yan yung nandun sa Pangasinan, pinuntahan namin. Okay? Hindi po ang Panginoon Jesus na siya ang salita, ang verbo na nagkatawang tao. Siya yun. Okay? Now. Okay? So, dahil oras na. Now, verse 23 hanggang 26 naman, dumating na sila sa bahay ni Jairus. Anong naabutan nila sa bahay ni Jairus? Anong naabutan nila? Tugtugan. Pero hindi videoke. Tugtugan kasi may mga flauta tsaka yung mga lyre. Bakit kasi? Dahil namatay na yung anak ni Jairus, yung babae, nandun sila ay mga mourners. Tagalog ng mourners. Sila ay mga, alam niyo yung pan, sino na nakarinig sa crying ladies? Diba, yung mga crying ladies, sila ay mga nirerentahan para sa lamay ay may umiiyak. Wala kasi Oh. Wala kasi O yung iba sisiw nilalagay doon para may umiiyak. Yan. Pero alam ko pelikula to, Crying Ladies. Pelikula. Okay, yun yung kanyang profession. Yun ang katumbas nitong mga flauta at saka yung mga manunugtog. Nandun sila para dahil mayroong namatay. Okay. Bakit kasi kamamatay lang ay may mga naglalamay na? Sa tingin nyo? Dahil mabilis sa weather nila doon, sa klima na mainit, mabilis magulok yung katawan. Kaya lalamayan na kaagad yan, tapos hindi na embalsamuhin yan, hindi na alisin yung laman loob, hindi na ililibing na rin kasi mabilis magulok yung katawan. Kaya imagine mo na lang, si Lazarus, 3 araw nang nakalibing. Ano na kayang itsura nun? Okay? So, balik tayo dito.
pumasok ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, anong description ng Panginoong Hesus sa isang taong namatay? Natutulog lang. Bakit natutulog sa tingin mo? Yun ang kagandahan pag ikaw ay Kristiyano. Sapagkat pag namatay ka na, edi patay ka na. Eh pag natutulog ka, pwede mong gisingin. Kahit nagtutulog-tulogan yan, gigising din yan. Kasi kung minsan pag umaga, dahil nakatambak yung hugasan, paunahin ko muna magising si Kwan para pag nakapagugas na, ito na lang babangon. Parang style ni Pastor Vic yun. Okay. Pero ang point dyan is, sa Panginoon, ang isang namamatay natutulog lang kasi gigising din yan. Gigising yan. Okay. So ngayon, ang sabi ng Panginoon Jesus, ay, ba't kayo nandyan, nadatnan kasi nila, nag-iingay na sila, nagtutugtugan. Siyempre, ang ingay doon ay yung may mga umiiyak. Okay. Sabi ng Panginoon na tutulog lang siya. Tinawanan siya. Tinawanan siya ng mga tao. Sabi niya, patay na yun eh. Pero, ganun pa man, pinalabas pa rin niya sila, ang natira lang yung tatay niya. Ang namatay ba ay sa time nila ang isang bangkay hinahawakan ba yan? Hindi yan hinahawakan. Bakit? Katulad nung dinudugo ng babae, siya ay unclean na rin. Magiging unclean na rin. Pag humawak ka ng bangkay ay magiging unclean ka rin at dadaan ka rin sa ceremonial cleansing. Mag-offer ka muna sa templo ng at maghintay ka pa ng ilang araw bago ka makipellowship ulit. Pero ang Panginoon Jesus, anong ginawa niya? Hinawakan niya yung babae sa Lucas at sa Mark. At ang sabi niya ay, Tabitha Kumi. Okay. Ito isang Aramaic word na ibig sabihin, babae, bumangon ka. Bumangon nga yung babae. Yan. So ngayon, yung mga nagsasabing, yung mga tumawa, napatayin siya, tumatawa, ni-insulto nila si Jesus, sabi niya, patay na yan, tumatawa. Ngayon, tameme sila ngayon. Diba? Ay, picture niya lang yung sitwasyon. Diba, alam niya yan, yung, nang-insulto siya, tinatawanan siya, tatawa-tawa. Pero nung nangyari, na binangon niya, ganun. Ganun. Okay? So yung pananampalataya, balik tayo kay Jairus. Yung pananampalataya ba ni Jairus nangyari? Again, ulitin ko ha. Dito sa Matthew chapter 9 na to, from chapter 1 hanggang chapter 9, wala pang part dyan na bumuhay ang Panginoon Jesus ng patay. Wala pa. Pero para kay Jairus, alam niya si Jesus Christ lang ang makakapagbuhay sa kanya. So, sa atin, ang kagalingan, ang pagkabuhay sa mga patay, ito ay sign or ministry ng Messiah. Sa ating panahon ngayon, siyempre, sa kalooban pa rin ng Panginoon, papanalangin mo ang isang may karamdaman, sa kalooban ng Panginoon, pwede siyang gumaling. Hindi ko na ulit-ulitin to, pero sa Panginoon ay may himala. Sa pelikula lang yung walang himala. Pero sa Panginoon, wala pala dyan. Siya ay ang ating miracle worker. Siya ang ating promise keeper. But of course, ang pinakasusi pa rin niya is, of course, yung pananampalataya mo at saka ang kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban. So, manalangin tayo sa Kanya at hingin natin ang kanyang kalooban. Kung sino man yung mga ipinapanalangin natin, huwag tayong mahiya, huwag na nating hintayin pa na tumagal.
lumapit na tayo kagad sa ating Panginoon Jesus. Okay? At manalig tayo, manampalataya sa Kanya. Maranasan natin yung himala. Okay, again, ulitin ko, the best na himala na pwede natin matanggap sa ating panahon ngayon is yung magbago ang isang tao. Kung siya ay makakilala sa Panginoon, siya ay ma-born again. Amen? So, kaya ito ngayon, Jesus Christ restores life. Ano man yung buhay mo ngayon, baka nakakaranas ka ng mga kalungkutan, nakakaranas ka ng kaginhawaan, tapos may nangyari sa'yo, mahal sa buhay, nawala, yung buhay mo na yan, ikaw mismo, yung kalungkutan mo na yan, aaliwin ng ating Panginoon. Nare-restore ka.